praise His name, all you saints of God. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, all you saints of God. Draw near to Him, He is here with us. Give Him your love, He's in love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hands. If we rend our hearts, He will heal our land. Yes, He will. Oh, sing for joy to God, our strength. 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 Come on, sing for joy. Sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength. Come on, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. We sing for joy to the Lord. We sing for joy. Yes, we do. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, sa Panginoon, sa kanya-kanyang mga bahay. Ngayon po ay oras ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Sumaatin nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sa oras po na ito, tayo po ay sasamba at magpupuri sa Diyos, bagamat nasa kanya-kanya tayong mga tahanan. Bago tayo magpuri, tayo po ay manalangin. Amen. Hallelujah. Mapagpalang Ama na Diyos naming makapangyarihan. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay nagising ng may kalakasan. At sa iyong kapangyarihan, Panginoon, kami po ay ligtas sa anumang
gawa ng kaaway. At sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat kapatiran na sa oras na ito ay nakikiisa sa pagpupuring ito. At nawa po ang iyong pagmamahal, ang iyong kalinga, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa. Sa oras na ito, linisin niyo po ang aming buong katauhan, ang aming katawan, kaluluwa at espiritu. Nawa po ay ang presensya mo ang siyang sumaamin at madama namin, Panginoon, habang kami ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na dapat lang papurihan at bigyan ng parangal, Panginoon, sa mamagitan ng mga awitin ng pagsamba. Maraming salamat po sa umagang ito at pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po ay magsiawit, sabayan niyo po kami sa pagsambang ito. Jesus sa buhay ko. Simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, Ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawi. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay.
labi kong nagpupuri. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y kumilos at gumabay. Wala sa iyong may papantay. 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 Amen. Hallelujah. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Siya ay tapat, siya ay dakila, siya ay walang kapantay. Kaya sa puso natin, papurihan natin siya at sambahin. Amen. Thank you, Lord. Pagkat mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas noong ngayon magpakailanman, walasin ka. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan ka namin, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay.
aming puso, sa aming buhay, papuri pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsamba iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Luwalhati para sa iyo. Iaalay namin ang umagang ito. Sa iyo mga parangalan at maluwalhati.
sa araw na ito, aming sama lahat sa aming gawain mo. Salamat, Panginoon. Manatiliin ka ngayon at kailanman. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ka naming pinapasalamatan sa lahat ng pagpapala na natatanggap namin, Panginoon. Tunay na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pababayaan, sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal sa amin, nagligtas sa amin, at dinala mo kami, Panginoon, sa iyong presensya. Binigyan mo kami ng kaligtasan, binigyan mo kami ng lahat ng aming pangangailangan. At dahil sa iyong biyaya, kami po ay narito upang patuloy ka namin purihin, patuloy ka namin panampalabayanan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Naniniwala kami, Panginoon, na ito po ang aming spiritual na kalusugan. Maraming salamat po at patuloy na kami po ay nagpupuri sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen! Minsan pa natin palakpakan kahit tayo po'y nasa ating tahanan, ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Ating pong pagkatapos ng ating pag-awit at pagbigay ng pagsamba sa ating pong Diyos na buhay na makapangyarihan na lagi pong sumasama at nagpapala sa ating nga pong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat na nakasubaybay sa atin pong gadalinggong gawain at sa mga nararating po ng atin pong mensahe na po na nakalive po tayo na po sa gawaing ganito. At mapagpala po kayong lahat. Manalangin po muna tayo. Aming Ama, dinideklara namin ang bukas na langit sa umagang ito, sa aming tahanan, sa bawat tahanan ng aking mga kapatid at sa lahat ng kasabay naming mga gawain sa maghapong ito ng araw ng linggo. In the name of Jesus. Hayaan nyo nga pong maraming taong mapagpala, maraming taong maligtas sa pamagitan ng mga katotohanan ng inyong salita na inihahatid ng mga mensahero ngayong araw na ito ng linggo sa buong mundo, Panginoon Diyos. Salamat po. Hayaan nyo nga po, patuloy mo kaming i-anoint, patuloy mo kaming samahan at dinedeklara namin, Lord God, ang bukas na kalangitan sa pangalan ni Jesus at dumaloy ang masaganang pagpapala, ang iyong himala at kagalingan sa mga taong lalo na po may mga karamdaman. Ito pong new variant ng COVID sa buong mundo in the name of Jesus. Patuloy mong selyuhan, ahiran ng banal mong dugo ang bawat tahanan, bawat buhay, bawat ginagamit na mga sasakyan, lugar na pinupuntahan ng iyong mga anak, aming Diyos. Salamat po ng marami. Patuloy mo kaming iligtas sa lahat po ng kapahamakan. In the name of Jesus. Muli, sa inyo na yung pinapaubaya ang aming pagkapatuloy ng aming pag-aaral. Ang yabang likod ay mababa at kayo po ang siyang tanging maitaas, kaalaman, karunungan, gawad po sa amin, maging kaunawaan at maging pagkapala ito sa lahat. Nangkin namin ng kabutihan, tagumpay at pagkapala ng aming nga pong gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po na anak ng Diyos, sa inyo po mga tahanan, sabihin po natin, Amen! 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 Yun pa, sa pangalan ni Jesus, tayo pinanalangin. Okay? Diyan, wala yung akin. Pakialam mo na lang. Hindi ko makita eh. Okay, ang ating pong tema ay Looking to Jesus, the author and the finisher of our faith. Yan po ang ating sa teksto po natin, nababasahin ngayon. Isang verses na lang po to, bagamat yung konteksto po ng John chapter 11. Basahin po natin yung verse 32 ng John chapter 11. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito, Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sabi kang English, now, when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet,
saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ang title po natin ay Looking to Jesus at Your Worst Time. Pwedeng day, pwedeng situation. Patuloy tayong tumingin sa ating Panginoon, kay Jesus, sa kabila ng mga malalalang pangyayari o malubhang pangyayari sa ating panahon, sa ating araw, o sa ating pong mga kalagayan. Mapapansin natin sa binasa po natin na talata, ang ginawa po ni Maria, matapos niyang malaman, matapos sabihin ng kanyang nga pong kapatid na si Marta, na nahandyan po si Jesus, agad po siyang tumakbo, nagpatira pa sa Panginoon, at yun, siya po'y namanhik, sa atin pong dakilang Diyos. Kasunod po niyan yung a place of supplication. Kasi po, ito pong si Maria, mapapansin po natin sa kanya yung madalas niyang ugali, kumbaga natural na sa kanya, na lagi po siyang nasa paanan ng ating pong Panginoong Diyos. Sa Luke chapter 10 ay, ayan, sa Luke chapter 10, ayan, lipat ko lang siya, subok natin. Yon, okay? Sa Luke chapter 10, verse 38 to 42, yung a place of stillness, si Maria po ay nasa paanan ni Jesus nung dumalaw sa kanilang tahanan, habang si Marta nasa kusina, pero si Jesus, Maria, nasa paanan po agad ni Jesus, nananahimik para makinig ng instruction. Sana po yung mga nasa tahanan po natin sa ngayon, kung kayo po merong mga ginagawa, yan, sumandali po tayong lumiban o huminto, at tayo po umupo sa paanan ng ating Panginoong Hesus para makinig po ng kanya pong instruction sa atin. Purihin po ang dakilang Diyos, wag po tayong tumulad kay Marta na napaka-busy sa paglilingkod, pero dapat ba yung ating maging priority, katulad po ng araw ng linggong ito. At sa John chapter 12, yung tinatawag na a place of service, ito rin pong si Maria ay naghandog ng mamahaling pabango na naghahalaga ng 1 taong sweldo. Ito'y kanyang binasag at hindi niya ito pinanghinayangan, at ito po inihandog niya sa Panginoon. At ito po kanyang ginawa sa paanan naman ni Jesus, dahil meron siyang need, nasa sitwasyon po siya na worse, kamamatay lamang po nito pong kanyang nga pong kapatid na si Lazaro. Na si Lazaro. At ang gusto ko lang pong sabihin ngayon, mga kapatid, ito po yung sadya nating kailangan sa atin pong panahon. Wala pong tanging makakatulong sa sinumang tao, maliban sa atin pong Panginoong Jesus. Isang natatangi po nating gawain, katulad po ng ginawa ni Maria. Siya po'y agad nagpatira pa at naglahad ng kanyang damdamin sa atin pong Panginoong Jesus. Habang siya po'y nakatingin, habang siya po'y nagpapatira pa sa paanan ng atin pong Panginoong Jesus, siya po'y nanalangin sa Panginoon. At bilang mga kanyang anak, sa panahon na meron po tayong worst time o worst day o worst situation, ang tangi po nating gawain ay manalangin walang humpay sa Kanya. Tayo po mga taga-CDC, alam po natin yung ating kalagayan, meron po tayong malaking pangangailangan, kaya ang tangi nating gawain, mga kapatid, huwag tayong tumigil sa panalangin sa Kanya. Purihin po ang dakilang Diyos. Again, ang konteksto po nito, namatay po si Lazarus, at si Jesus ay papunta sa kanila, dumating sa kanila nung time na yon upang magbigay ng paggalang, magbigay marahil ng comfort, magbigay ng respect, sa pamilya nito pong si Lazaro. Sa pamilya po nitong si Lazaro. So, pagdating niya po, una, ang nakatagpo niya po doon ay, kung babasahin niyo po yung verse 28, 29, hanggang verse 44 po yan na encounter po nito pong si Marta, si Jesus, at after po niyon, sa bumulong sa kanya si Jesus, sa sinabihan siyang tawagin si Maria. At mapapansin natin, ng pagdating nito pong si Maria, kanya pong tinukoy Panginoon. Siya po'y agad nagpatira pa kay Jesus, nakatingin sa kanyang mukha, katulad ng atin pong mensahe, looking Jesus, looking to Jesus, looking God, na siyang nagpasimula at siyang tatapos ng atin pong pananampalataya para po humingi ng tulong para po sa kanyang mga pangangailangan. So,
Ano yung ating gustong ituro sa atin? O ano ang gusto nating ipakita para nga po sa Kanya? Na po sa tagpong iyon, na encounter ni Jesus at ni Mary, mga kapatid, ano po, ito ay makakatulong sa ating lahat na kapag tayo po ay naharap sa may hirap na sitwasyon ng buhay, ano pong dapat nating gawain? Tumingin at magpatiraba po sa Kanya. Dito makikita natin yung 4 na bagay, kasi yung panlima ay challenge na lamang po sa atin. Number 1, the Lord's interest in the needs of His people. Na po, ang Diyos po ay interesado o handa po siyang magmalasakit, ano po, sa atin na Kanyang mga tao. Sa atin na Kanyang nga pong mga anak. Na po, sabi po ng verse 28, pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, narito na ang guro. Mapapansin po ninyo, ang pagkakasabi nito pong si Marta kay Jesus ay rabbi o guro. Ipinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria, mga kapatid, para kay Jesus. Si Maria, kahit ano po yung kanyang ginagawa, iiwanan niya po iyan. Tayo po ba, para po sa ating Panginoong Yesus, handa po ba nating iwanan ang lahat para sa Kanya? Yan, si Maria at sinalubong si Jesus. Pagdating ng 32, lampasan na po natin 30-31, pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito, Panginoon. Ano po ang tukoy ni Maria kay Jesus? Panginoon. Ano po ang tukoy ni Marta kay Jesus? Guro. Wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. So, magkaiba yung kanilang lalim ng pagkakilala kay Jesus. Kahit po sa atin, kaano po natin kinikilala ang ating Panginoong Yesus? Guro pa rin po ba? Propeta pa rin po ba? O Panginoon? Ano po, sa John chapter 9, yung isang bulag, ano po, nag-grow yung kanyang pagkakilala sa Panginoon, nagsimula sa pagiging tao, sumunod sa pagiging propeta, at nung na-encounter niya si Jesus, Panginoon. At pagka kinikilala natin Panginoon si Jesus, katulad po ng ginawa ng lalaking bulag yon, siya po'y nagpatira pa, siya po'y sumamba. Katulad po ni Maria, normal kasi. Ganun niya kalalim kakilala ang ating Panginoong Yesus, kaya madali siyang nakakapagpatira pa. So, dito ay pinapakita, Jesus demonstrated a great, meron ba dyan? Ayan, wala. Jesus demonstrated a great concern for and interest in their need. Na po, nung siya po, when Jesus arrived in Bethany, Martha ran out to meet Him. Yan po si Martha, mga kapatid, at sa kanilang pong conversation, ipinakita po ni Jesus yung malaki po niyang pagmamalasakit at interest sa kanila nga pong pangangailangan. And after speaking with Martha, Jesus apparently calls for Mary. He is concerned about the grief and pain that they are experiencing. Na po, matapos niya po makausap si Martha, tinawag niya po si Mary na sabi niya, mga kapatid, he is concerned about the grief and pain. Nag-aalap po siya sa kalungkutan at hirot na kanila nga pong naranasan. At kung atin pong i-apply po yan, every child of God needs to understand that Jesus cares about our need. He is interested in what we are experiencing. Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, maunawaan po natin na ang ating Panginoong Yesus ay handa pong tayong pagmalasakitan. Interesado po siya sa atin pong mga nararamdaman o mga nararanasan. Alam niya kung ikaw ay may karamdaman, pwede kanyang pagalingin. Kasi handa tayong pagmalasakitan ng ating Panginoon bilang kanyang mga anak. Bilang mga magulang sa ating mga anak na may mga sakit, lalo na po yung mga masyado pang mga baby, ano po, talagang yung atin na lamang pagmamalasakit, kung pwede nga lang malipat sa atin yung karamdaman, kasi hindi sila nakapagsalita, hindi sila makadaing. Ano po? Kumpara sa mga matatanda na nakakapagsalita. Ano po? Iyon, parang ganun po ang gusto kong sabihin. Ang ating pong Panginoon, interested po siya. Maunawaan po natin yan. Na po, nahanda niya tayong
damayan, handa niya tayong pagmalasakitan sa panahon na tayo po'y merong karamdaman, sa panahon na meron po tayong kakapusan, pwede niya po tayong punuan, sa panahon na tayo po'y nalulumbay, sa panahon na tayo po'y nalulungkot, handa niya po tayong makaranas tayo na kaaliwan sa Kanya. Alam niya po yung ating pangangailangan sa CDC, mga kapatid, for building construction. Alam niya po yung ating mga damdamin. Ano po? Nawa po, yan po yung ating pong unang nakita. The Lord interest in the need of His people. Kaya po siya pumunta. Handang pagmalasakitan ni Jesus yung pangangailangan ng Kanyang mga kapatid. Na pa, na si Maria, si Martha. At sa Hebrew chapter 4, verse 15 to 16, ang dakilang saserdote nating ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Yan po si Jesus. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit. Sana magkaroon tayo ng confidence lagi. Lumapit sa kanyang throne of grace. At dooy kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Agree po ba kayong lahat yan? Totoo po ba iyan sa atin pong mga buhay? Ano po, huwag tayong, sabi diyan, mag-atubili, lumapit sa Panginoon, sabihin natin yung laman ng ating damdamin, katulad ni Maria, na agad siyang nagpatira pa at sinabi niya yung kanya pong damdamin sa atin pong Panginoong Diyos. Never think for an instant that God does not care for you. That is the devil's lie. Jesus is extremely interested in everything you are facing in life. No, kaya wag tayo mag-isip ng mabilis na hindi tayo pagmamalasakitan ng Diyos o ng ating Panginoon. Ano po, bagamat may maraming tao na mabilis silang magtampo sa Diyos. Sa oras na sila po ay merong hiningi at hindi sila agad tinugon ng ating Panginoon, sila po ay nasisiraan ng loob. Sila po ay, kumbaga, nagtatampo sa ating Panginoon. Na pamapatid, at wag po natin yung isipin, sabi yan, that is the devil's lie. Yan po ay kasinungalingan ng diablo, ng demonyo. Sabi yan, Jesus is extremely interested in everything you are facing in life. Na po, nagmamalasakit, interesado ang ating Panginoon sa lahat po ng ating kinakarap sa buhay, anumang pangangailangan ito. Sabi po ng Psalms 138 verse 6, kahit na ang Panginoon ay mataas, gayon pa man ay ginagalang niya ang mga mababa. Though the Lord be high, yet hath He respect unto the lowly. Na sa ibang salin, kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at may hirap. Sinasabi po rito lamang na tinitignan ng Panginoon ang ating buhay. Wala siyang nakaliligtaang anuman na po, na nakakaapekto sa atin na kanya nga pong mga anak. Concern po ang Panginoon sa atin. At sa Matthew chapter 10:29, are not two sparrows sold for a penny, and not one of them will fall to the ground apart from your Father, but even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore you are more value than many sparrows. Ano po, dito po ay pinapakita lamang, pinapakita na sabi nga, hindi ba pinagbibili ang maya ng dalawa, isang pera. Parang kay baba, kay baba ng kanilang nga pong halaga. Gayunpaman, pinapakita po roon na hanggang hindi inaalaw ng Diyos na merong mahulog o mamatay sa kanila, hindi po iyon mangyayari. At sabi ng verse 30, kung ang buhok natin ay bilang niyang lahat. Mga kapatid, kung sa buhok natin, concern ang ating Panginoon, paano pa? Ano po? Higit sa ating buhok. Hindi niya iaalaw kung ito po ay, kumbaga, mamamatay, malalaglag, makakalbo, mabubunot, mga kapatid. Kung doon po, concern ng ating Panginoon, sa sikmura mo pa kaya? Sa kasuutan mo pa kaya? Sa kakanin mo pa kaya? Sa lugar pa kaya? Sa lugar pa kaya na pinupuntahan mo para siya po ay parangalan, kung saan tayo po ay nagtitipon. Yan po ang gusto ko po diyang sabihin.
Na po, purihin po ang dakilang Diyos sa ating pong buhay. Kaya apply po natin ito. Alam ko po na meron tayong magkakaibang mga sitwasyon. Marahil ang ilan sa atin ay para sa iyo, yung sitwasyon mo ay parang kaigaan lang. Ang iba naman ay sobrang bigat. Ang sobra naman talagay bigat na bigat. Dito po ay pinapakita, maunawaan po natin, handa po tayong pagmalasakitan, interested ng ating Panginoon sa ating pong kalagayan para po tayo ay kanya nga pong tulungan. Yun po, yung nakita po natin doon. Nung sila po pinuntahan ni Jesus at may encounter ni Jesus, ito pong si Mary na nagpatira pa at naglahat ng kanyang damdamin, ipinapakita rito na sa number 1 natin puntos, the Lord's interest in the needs of His people. Second, the Lord's invitation to His people. Ito po yung paanyaya sa atin ng atin pong Diyos. Sabi ng verse, when she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, binilungan niya po, the teacher is here and is calling for you. Pagkasabi nito, umuwi si Martha, tinawag si Maria, at pabulong na sinabi, naririto na ang guro, ipinapatawag ka. Okay. Na po, ano pinapakita lang natin dyan? Jesus called for Mary to come unto Himself. She responded and came there. She was able to place her burden upon the Lord. Na po, nang tinawag ni Jesus si Maria at nung siya'y lumapit, na po, lumapit naman siya bilang kanyang tugon, doon nagawa niyang ilagay ang kanyang mga pasanin sa atin pong Panginoong Diyos. Di ba po? Ang sarap na meron kang tao na ka-BFF, isang taong pinagtitiwalaan na every time na meron kang suliranin, pwede mo siyang ma-text, pwede ba kitang makausap, pwede ba akong makapunta dyan? Ano po, nandiyan na si Jesus, agad-agad lumapit si Maria, ano po, at nagbaba siya agad ng kanyang nga pong burden sa atin pong Panginoong Diyos. So bilang application natin, the Lord has invited all His children to come unto Him and experience what He can do in time of crisis. Mga kapatid, dito ay pinapakita na tayo po'y inayayahan din po ng atin pong Panginoong Yesus na lumapit po sa Kanya, ng atin pong maranasan kung ano po yung pwede niyang gawin. Ano po? Sa panahon ng crisis, sa panahon ng worst time, sa panahon ng worst day or worst situation like COVID, may new variant, ano po, na kinatatakutan, like CDC needs, na po, purihin po ang dakilang Diyos at marahil lahat din po kayo na mga nasa inyong tahanan at maging sa mga tao na pwede pong makarinig ng atin pong mensahe, mga kapatid, ano po, dito pakikita natin kung yung 4 na araw ng patay, tulad po ni Lazaro, ay binuhay ng ating Panginoon. Ano po? Sa buhay po natin, kayo po nakakaalam. Ano po yung mga patay na sa buhay natin na pwede rin po ng Diyos paghimalaan o bigyan po ng buhay. Na po, ang mahalaga lamang po ay matutunan nating idulog sa Kanya yung lahat ng ating po mga burden. Sabi po ng Matthew, sila na natin ito. Sabi po ng Matthew 11:28 and iyan ko na lahat. Matthew 11:28 and 1 Peter 5:7, lagi ko po itong ginagamit. Sabi diyan, come to all he labor and are heavy laden, and I will give you rest. Na po, lumapit lang tayo sa ating Panginoon at tayo po'y makakasumpong ng kapahingahan sa ating pong mga damdamin, sa ating pong mga kalooban, sa ating pong mga kaluluwa. Hindi lamang po sa physical na pangangatawan. Ano po, yung physical na pangangatawan, kapag napagod ka sa trabaho, maghapon, itulog mo lang, para bang malakas ka na. Pero iba, yung sakit sa looban, sakit sa kaluluwa, yung isipan, damdamin at kalooban, ano po, ito po yung sinasabi, na sandaling lumapit tayo sa ating Panginoon, ibaba natin ang ating kabigatan, mga pasanin, makakasumpong tayo na tinatawag na spiritual rest. Ano po, sa ating po mga damdamin at kalooban. At again, sa 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for us. Mga kapatid, ano po, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagpamalasakit sa inyo.
Ano po? Purihin po ang dakilang Diyos. Sabi po ni J.C. Ryle, said, means are to be used diligently, without question, in time of need. Na po, doctors are to be sent for in sickness. Nandiyan po yung mga doktor, sinugo para po sa ating kalagayan. Lawyers are to be consulted when property or character needs depends. Nandiyan po yung mga abogado na pwede natin konsulta sa sandali na tayo po sinisikil sa ating mga ari-arian o mga karakter na nangangailangan ng kanyang depensa. The help of all friends is to be sought. Na po, tayo po nakakahingi ng tulong sa ating mga kaibigan. Na po, kapag meron tayong needs. But, still after all, the first thing to be done is to cry to the Lord Jesus for help. Matapos ang lahat ng iyan, mga kapatid, ang tangi po dapat nating inuunang gawin ay umiyak, sumigaw sa Panginoon at humingi po ng tulong sa Kanya. Sa panahong ito, na meron tayong mga kalagayan, mga kapatid, bilang kanyang 1 taon, mahigit na po yung atin pong COVID na experience, mga kapatid. Ito po ang ating kailangan na, Lord, help me! Lord, have mercy on me! Like Bartimaeus, mga kapatid, kinulit niya ang ating Panginoon. No, kinulit niya ang ating Panginoon nang marinig niya ang boses ni Jesus, nahandyan po siya, naglalakad, sinundan-sundan po ito ni Bartimeo ng bulag, mga kapatid, at sumisigaw. Na po, no, Jesus, Son of David, have mercy on me. Na po, diba? Ilang beses na po yung sinabi. At iyon po ay nakaantig sa damdamin ng ating Panginoong Jesus at siya po yung nalapitan. Anong nais mo? Gusto ko pong makadilat. Gusto ko pong makakita. Agad siyang nakakita. Anong kanyang ginawa? Humingi ng tulong. Umiyak, sumigaw sa ating pong Panginoong Diyos. Sa verse 29, when Mary heard that Jesus was calling her, ano po, she ran to meet him. Nung marinig ni Mary, mga kapatid, na siya po'y tinatawag nito, ano po kanyang ginawa? She ran to meet him. Agad po siyang tumakbo upang makita niya po ito pong si Jesus. Sabi niyan, what a lesson for God's children. Ano po yung tinuturo ito sa atin bilang kanyang mga anak when the time of crisis comes. Mga kapatid, worst time, na po, worst day, worst situation, Jesus is always near. Nandyan lang po ang atin pong Panginoong Jesus. Run quickly to Him and He will meet your need. Ano po, agad-agad tayong tumakbo, agad-agad tayong magpatira pa. Mga kapatid, ang isang tinuturo lang sa atin, wag natin siyang iuhuli. Lagi natin po siyang unahin. Ang Diyos po, again, una, interested siya sa atin. Pangalawa, inaanyayahan niya tayo. At sandali, sa kanyang pag-anyayang ito, maraming mga verses tayong tinukoy, ibaba mo, ipasa mo, ibigay mo, idulog mo, ihingi mo ng tulong, iiyak mo sa kanya ang iyong sitwasyon, ang iyong kalagayan. Ano man po iyan, mga kapatid, at ginagarantiyahan kita kung paano isang patay ng 4 na araw na ay muli niyang bunuhay, makakaranas tayo ng himala mula sa atin pong Panginoong Diyos. At tayo po mga taga-CDC, yung atin pong lupa, alam naman natin, yung miracle na nagaganap doon, na po, na ginagawa sa atin sa pasimula pa lamang na atin po yung ginalaw noong February hanggang sa kasalukuyan. Napapurihin po ang dakilang Diyos. Sa atin pong pangatlo, the Lord's intercession on behalf of His people. Handa pong mamagitan ang ating Panginoon, lalo na po si Jesus, mga kapatid, na po sa ngalan ng kanyang mga anak. Na po para sa atin pong mga tao niya, para po sa kanya pong mga anak. Sabi ng mga verses, saan ninyo siya inilibing? Na po, after po nun, tanong niya, sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. At sabi po ng 35, tumangis si Jesus. Ano po, Jesus wept, pinakamaikling verses po ito, no? Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Minsan talaga yung mga usi, ganito yan, no? Mga negative person, ano?
Ganyan ang mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok. Ano pa yun? Napahimutok para napabuntong hininga. Muling nahabag si Jesus. Pagdating sa libingan, ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. 39, anong instruction ni Jesus? Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, aba, mukhang si Marta, iba na ang tawag kay Jesus, kanina guro, ngayon Panginoon. Sumagot si Marta, Panginoon, nagguro agad. Yung kanyang, faith, yung kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Kayo nga, yung 4 na araw na patay na tao, na hayop, na amoy nun? Mga kapatid, di ba? May uod na siguro kung walang formalin. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo, kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. At inalis nila ang bato, tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ko. Ang sarap na sana makasanayan din natin yan na sa ating pananalangin. Sabi nga, pray with thanksgiving. Agad tayong tumingala sa langit, magpasalamat, naniniwala ako, Diyos, O God, buhay ka, sumasagot sa aking panalangin, sumasagot sa aming mga panalangin. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. After Mary and Martha had poured their hearts out to Him, Jesus turned to His Heavenly Father and prayed on their behalf. He interceded for them. Ano po mga kapatid, pagkatapos ibuhos ni Mary at ni Martha ang kanilang damdamin, ang kanilang saloobin, ang laman ng kanilang mga puso, agad-agad bumaling o lumingon si Jesus, tumingala sa langit nanalangin sa Ama para sa kanila. Dito'y pinapakita, sabi diyan, He interceded for them. Agad-agad siyang namagitan para sa dalawang babae na ito. Ito sila, ito si Jesus at ayun ang Ama. Ganyan po ang ginagawa ng atin pong Panginoong Diyos. Hindi lang yan, siyempre hindi lamang iyan para kay Martha at kay Mary, mga kapatid. He does the same for you and me today. Yan din po ang kanyang ginagawa para sa iyo at sa akin ngayon pong umaga. At sa marami pang mga araw na darating at sa nakaraan pang mga araw. Sabi po ng Hebrews 7:25, dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Lampasan na po natin English sa Romans chapter 8 verse 34, mga kapatid. Sino nga ang hahatol sa kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Alam nyo, yung mga nanay, ang huhusay po diyan kapag si tatay medyo galit na sa kanyang anak at para bang bibigwasan na, ano ginagawa ni nanay? Pumapagitna, namamagitan para sa kanyang anak. Para wag masaktan ni tatay yung kanya pong anak. Picture po ninyo, ganyan po si Jesus. Namamagitan po siya para po sa atin, para sa kanyang Ama, upang yung galit po nito ay wag pong maranasan ng kanyang mga anak. Diba? Nandiyan lagi si Jesus, mga kapatid. Handa pong mamagitan para sa atin, katulad po ng ginawa niya sa dalawang magkapatid na ito na si Martha at si Mary. Agad siyang tumingala para mamagitan sa dalawa. Ano sabi yan? When we take our burden, the Lord, the entire Trinity
gets involved in meeting that need. The Son prays for us, the Spirit guides us and comforts us, and the Father opens the storehouses of heaven and move circumstances on the earth to see that our need is met. Yan, kaya sandali mga kapatid, kung kailan ang ating mga burden, ibinigay natin sa Panginoon yung Trinity tao. Mga kapatid, sabi diyan, Trinity gets involved in meeting that needs. Para mapunuan ang ating mga pangailangan, nanalangin si Jesus, andyan ang Holy Spirit, i-guide tayo, i-comfort tayo, andyan po ang Ama, ibubukas niya yung storehouse of heaven. Alam naman natin, sinasabing storehouse of heaven, yung pinto at bintana ng kalangitan ay kanyang pakikilusin mga kapatid, di ba? Para, yan, hallelujah, na po, para po matugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Again, kung si Lazarus napatay na ng 4 na araw ay kanyang binuhay, paalala ko lang po sa inyo, ano po sa area ng ating mga buhay ang pangapatay na pwede pong buhayin ng atin pong Panginoon. Business, bankrupt, lugi, mga kapatid, sa Diyos pwede niya po iyang paghimalaan. Pwede niya po uli iyang iangat. Pwede niya po iyang uling pagtagumpayin. Po, purihin po ang dakilang Diyos. Relationship, maaaring ang iyong pamilya ay broken sa ngayon. Medyo may struggle yung mag-asawa. Pwedeng may struggle sa biyanan, sa manugang. Pwedeng may struggle ang magkakapatid o magulang sa anak, anak sa magulang. Mga kapatid, kung iyan po ay para bang patay na, wala pong imposible sa Diyos. Kung isang literal na patay ay muli niyang binuhay. Ano po, yung relasyong iyan na medyo naghihingalo o talagang medyo nasira na, wala pong imposible sa Panginoon, pwede niya po iyan muling buhayin. Inalalamig nating puso, inalalamig nating pananampalataya, pwede muli iyang pag-initin ng atin pong Panginoong Diyos. Yung atin pong nasaktang puso, mga natakot ng magmahal, dahil masyadong nasaktan ang ating mga damdamin, pwede po uli iyang pasiglahin at buksan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat andyan siya para mamagitan sa atin po na kanya nga pong mga anak. Yan po ang pangatlo. Ayan. Pang-apat, the Lord's intervention in the need of His people. Handa pong pakialaman ng Panginoon ang pangangailangan ng kanya pong mga anak, kanya pong mga tao, kanya pong bayan, mga kapatid. Sa verse 42, hindi natin kaya nabasa, alam kong, sabi ni Jesus, alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit, sinabi lang ito, sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa atin. Iyon po yung sinabi niya. Pero pagkasabi po, dito pang verse 43, pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro! Lumabas ka! Diba? Ganyan parang pagkakasabi, Lazaro! Lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kanyang panlibing, ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. I-picture nyo, yung isang patay na bumangon na meron ng amoy. Di ba? Nababalot ng panyo ang mukha, walang makita. Nakatali yung kamay at paa. Parang mami. Sabi ni Jesus, kalagan niyo siya at nang makalaya. Wow, mga kapatid, purihin po ang dakilang Diyos. Yung mga bagay na imposible, handa pong pakialaman ng ating Panginoon. Yung pwede niyang kalagan sa buhay natin para makalaya. Di ba? Mga anak ninyo, mga anak natin, wala akong anak na nasa kulungan, mga kapatid, mga apo, mga pamangkin, mga kamag-anak, pwede po iyang bigyang kalayaan po ng atin pong Panginoon Diyos. Purihin po ang dakilang Diyos sapagkat, sabi nga, wala na. Sabi nga, Jesus speaks the word and Lazarus lives.
or lives, mga batid. Jesus superseded the laws of nature to meet the need of His people. God will move all of heaven and earth to meet your need. Nang nagsalita si Jesus, si Lazaro ay nabuhay. Mga kapatid, pinigilan niya po ang batas ng kalikasan upang matugunan ang pangangailangan na po ng kanyang mga anak. Na po, ng dalawang kapatid niya na nalulumbay, nalulungkot. Na po, pwede pong pakilusin ng Diyos ang lahat sa langit at lupa upang matugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Handa pong mag-intervene ang ating pong Diyos, mga kapatid. Sa ikaw nakakaalam ng inyo pong mga situation sa ating pong building, construction, mga kapatid. Pakikilusin niya po ang langit at lupa upang humipo ng mga tao para matugunan ang ating pangangailangan. Pwede nga siguro na ang anghel niya ay mag-anyong tao para merong magbigay ng tulong para sa atin. Kaya niyo po ba yung paniwalaan? Ayan, ganyan po ang pwede pong maghihimala na pwede po nating maranasan. Pwede pong mag-intervene ang Diyos. Kaya ito pong ating panalangin. Lagi niyo po iyang idulog sa ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat sa Philippians chapter 4, verse 19, and my God will supply every need of yours according to His riches and glory in Christ Jesus. At buhat sa kayamanan niya, hindi mauubos, bibigay niya lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Agree po ba tayo dyan? Lahat, CDC, CDC Church, CDC members, mga kapatid, na kanya nga pong ipagkakaloob ang lahat ng ating pangailangan sa ating pong simbahan. Salamat. Yung mga permit natin, konti na lamang. Yung dar na lang. Tapos na po yung 3. Naniniwala tayo pag harap natin sa sanggunian. We represent ni Pastor Dan. Kung sa 3 hearing, approve po yan. Agree po ba kayo dyan? Di ba? Approve po yan. Dahil hindi ito para sa atin, ito po'y para sa Kanya. At para sa mga paunti-unti pa nating mga gawain, alam natin, milyon ang ating halaga, 6 million po yun, plus labor, gawin na nating 12. Siyempre, ang gusto nating gawin ay, after na yung permit, yun, dapat, lalo tayong masidhi, manalangin sa Panginoon. Ngayon pa lang, binabakbakan na po natin yan, sa phase by phase 3 poste, kabilaan, para yung 8 by 10 ay mapasimulan po natin ating gawain. Ang budget po natin doon, close to 2 million, plus labor pa siguro. Kaya close to 4 million, yun po ang ating unang kailangan. Pero ito pong mga pinasimulan nating mga gawain, sa kwenta ko siguro nakakalahating milyon na po tayo na ginastos, at kung susumahin natin yung kabuuan mga blessing po natin doon, siguro mga kalahating milyon din po yung halaga ng ating lupa. Gumastos tayo dyan halos ng yung panamba ng mga 250, close to 300. Kung 600,000 yun, yung kalahati po nun. Yung atin pong ginastos marahil sa yung gripo, mga 100,000. 700,000 na po yun. At dito po sa ginagastos po natin sa ating stock room, sa atin pong yung bakod sa gilid na gagawin pa. At ito pong Poso Negro na tapos na. At ito pong CR na siguro mga Lunes hanggang Wednesday, tapos na rin po yan. At ito pong clearing sa atin pong CDC, mga kapatid. Actually, ang nagagastos na po natin sa mga nauna ay nasa 170,000 na, at plus yung iba pa na request ko kay Ate Mel. At yung iba pa nating gastusin na halos 2 linggo pang gawain, at ilang bagay pa nagagawain, close to 300. Kaya nasabi ko pong 1 million. 300, tapos yung mga blessing po natin, mga kapatid. At nasa pandemic pa tayo. Alam naman natin, hirap po ang buhay ng bawat isa po sa inyo. Pero salamat po sa kapangyarihan po ng ating pong Diyos. Kung yun po yung kanyang na-provide, naniniwala tayo, yung malaki natin pang phase by phase na project na ito, kaya rin po niya iyang i-provide. Purihin po ang laki ng Diyos. In the raising of Lazarus, Mary had many needs met. In seeing the Lord perform this great miracle, she understood. Naunawaan niya, mga kapatid. Yung layunin ng Diyos, the Lord purpose. Yan po yung mga, kumbaga, yung mga
verses po na yan, ipinapakita po na si Jesus, alam niyo po, yan sa verse 1 to 6, 18, 21, 32, ang layo niya lamang po sa Jerusalem, nasa Betanya po siya ay 2 miles. Sa verse 18, sa Tagalog, 3 kilometro. Ano po, kasi nga po, equivalent ng 2 miles ay 3 kilometers. Sa atin, sa kanila, miles ang ginagamit. Sa US, miles. Sa atin po, kilometers. At kung lalakbayin mo po yan, mga kapatid, ay siguro mga 30 minutes. 2.5 kilometers po yung layo ng dito po, sa may tuyo, hanggang doon po sa may Pinelco. Na po, halos 2.5. Pag nilakad po namin yan, balikan 1 oras lang. Kung mabilis, 20 minutes. So 40 minutes. Siguro, kung lalakarin po ni Jesus, yung 3 miles, mga kapatid, kalahating oras lang. Na po, kalahating oras lamang po. Pero, bakit pinadampas niya pa ang 2 araw? Na po, pinili niya pang maghintay ng 2 days at another 2 days. Kaya pagdating niya ron, 4 days ng patay si Jesus. Dinilay niya po ng 4 days, mga kapatid. Yun po ay mahirap para po kay Martha at kay Mary. Sa verse 21 and 32. Gayon pa man, mga kapatid, ito po yung nagpapakita, ano po, sa Tagalog ko na lang inaano, yung English na nakalagay po rito, ano po, nagpapakita lamang po yan, mga kapatid, na nung binuhay po ni Jesus, si Lazaro, napatay na, naintindihan niya na si Jesus po ay meron pong mataas na layunin sa kung ano ang meron siya. Na po, hinayaan niyang magtiis, hinayaan niyang maghintay, ito pong si Martha at si Maria. Kaya sa atin, ang gusto ko pong sabihin, mga kapatid, minsan hindi natin laging naiintindihan kung ano po ang ginagawa ng Diyos sa atin pong buhay hanggang sa ganap niyang ipahayag yung kanya pong layunin sa atin. Again, bumabalik tayo lagi. Ito yung laman ng ating puso kasi araw-araw kami nasa site. Ano po? Alam natin sa CDC, ano po, meron siyang pakay. Meron po siyang layunin. Ano po? Para masimulan natin ang lupa natin. Ano po? Matagal na natin diniservo yan. Ano po? At nasimulan pa natin ito, may pandemic pa. At nandun kami, open area, medyo safe. Kasi nga, yung 4 lanes nga, naglalakad nga, nagja-jogging, nagbabike yung mga tao doon. Minsan, mga nakababa yung kanilang mga mask. Ano po? Kasi nga, kapag nandun ka, medyo sa open area, para bang yung virus, hindi makapag-penetrate ng buo. Medyo safe. Ano po? Kaya tayo, bimili ng kubo, ano po? Na pwedeng pagpunta po ninyo doon, may lugar kayo na pwedeng maupuan, magamit. Gusto niyo pong manalangin, nag-jogging kayo, paggawa tayo ng CR, medyo pwede kayo mag-stop over. Ano po, pwede yan. Mag-rest po doon, kapatid. Yan, di ba? Yun, di ba, si Gio. Pupunta ron siguro. Ano po, may malaking puno na mangga, may lilim pa, meron ka lang dalang alamang. Yun, pwede ka na sumungkit, bumato. Yan, makakain ka pa, hindi man maasim na pa, ng mangga na pa. So, nakaka-bless na po kami, masaya kami, kami mga pastor na po, na lagi na handon masaya, mga kapatid, na po, naintindihan namin yung purpose ng ating pong Diyos. Sana po lahat tayo, ganun po yung ating pong pananaw. Tapos na po yung lungkot natin, malungkot din po si Martha at si Maria. Na po, tapos na po, buwag na po yon. Last day na natin halos, na mapapasyalan po yon sa mga gustong tumulong. Ano po, at yun, Monday, Tuesday, Wednesday, sasara na po natin yan. Pagka natapos na po nating i-clear, ano po, linisin, imapa natin kung pwede, ano po, para po iwanan nating maayos. Ano po, naintindihan po natin. Ano po, tayo po inaliw na po ng Panginoon sa bagay na yun at nakikita natin kung paano siya nagpasimula, na tayo po yung makakilos, again, sa pagtatambak pa lang ng lupa, starting February, hanggang katapusan, at pagdating ng, ano po, kailan ba yung mga March, ano po, first week, yun, kasalukuyang ginawa yung ating gripo. Ayan, ganyan, phase by phase din po. At ngayon, matatapos na po ang April, tapos na po rin ang ating stock room, Poso Negro at CR. Ganun, kabuti ang atin pong Panginoon. Sabi ko nga sa inyo na nakaraan, ito kayang Mayo, ano kaya ipagagawa sa atin ng Panginoon. Ano po, basta, tagi lamang po, bilang kanyang mga anak, a place of supplication. In time of worst,
mga kapatid, situation, ano po dapat natin gawin? Tayo po'y magpatira pa, tumingin sa ating Panginoong Yesus at sabihin sa Kanya yung laman ng ating damdamin. At ginagarantiyahan ko po kayo, una, magmi-minister siya sa atin. Pangalawa, pwede po siya magpakilos, pwede niyang pakilusin ang langit at lupa para matugunan ang ating pong pangangailangan. Second, the Lord's power. Sabi nga, if Lazarus had not died, Mary would not have known that Jesus could raise him from the dead. Yet, when Lazarus did die, then she knew firsthand all about the great power of the Lord Jesus. Palagay nyo, kung hindi si Lazaro namatay, hindi po, sabi diyan, hindi malalaman ni Maria at ni Marta, mga kapatid, na maaari siyang buhayin ni Jesus mula po sa pangapatay. Ngayon pa man, nang mamatay po si Lazarus, ano po, after nun, alam na niya, ang lahat ay tungkol sa dakilang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Sabi yan? Ayan. Wala. Oh. Ayan. When we learn this truth, it increases our faith and helps us to trust more fully in Him and His power. Again, when we go through trials, worst time, we may question the Lord's wisdom in allowing to endure some of the things we face, but when He comes through for us, then we know firsthand that He has all power in heaven and in earth. When we learn this truth, it increases our faith and helps us to trust more fully in Him and His power. Muli mga kapatid, kapag tayo po'y dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, maaari nating tanungin, ano po, ang karunuhan ng Panginoon, bakit niya pinahintulot? Ano po, sabi nga sa pagpapahintulot, sa pagtitiis ng ilan sa mga bagay na kinakaharap natin. Ngunit kapag dumarating na siya para sa atin, nalalaman natin mismo na siya po ay merong kapangyarihan sa langit at lupa. At sabi diyan, kapag natutunan natin ito, patataasin ito mga kapatid, yung antas ng ating pananampalataya at tutulungan tayo nitong lalong magtiwala ng lubos-lubos sa kanya nga pong kapangyarihan. Sapagkat ang Diyos po natin ay hindi nauna at hindi nahuli, lagi po iyang timing. Yung pag-alis po natin sa dati nating venue at pagkilos po natin, mga kapatid, doon po sa bago nating lugar, dito po sa 4 lanes, mga kapatid, ang lahat ng iyan ay nasa panahon ng ating Diyos. Ako, karanasan namin sa pamilya, dumating kami sa Bataan, wala kaming kamag-anak, mga kapatid, pero salamat. Ano po? Hilala ko na po ang Diyos. Sa pagpunta namin dito, hindi po niya kami pinabayaan. Totoo, kinapos po kami, pero hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Wala kaming kamag-anak dito. Nagkaroon kami ng sakit, pero salamat po sa himala po ng ating Panginoong Diyos. Lalo na po, alam naman natin kwento ni Cecil at ni IJ. Na po, wow, lalo po iyong nagdagdag para lalo kaming tumibay. Yung level ng aming faith ay tumaas. Yung experience ko, na 3 beses na muntik na po akong mamatay, mga kapatid, yung BP, yung potassium at yung aking pong infection, mga kapatid, 3 times na po yan na dinatnan ako ng karamdaman na po, na nagdagdag po yan ng antas ng aking pong pananampalataya. Na po, pagpapakita lamang po na matuto lamang po tayo. Na po, nahandyan po ang ating Panginoon. Kahit po sa aking pagtuturo ng mga linggo-linggo, Wednesday, sa mga gawain, mga kapatid, nandun po yung kaba, nandun po yung takot, pero kilala ko na po ang Panginoon. Hindi niya po ako ihaharap sa tao na hindi niya po ako tutulungan. Meron po akong masasabi. Meron po akong maisishare at maituturo sa kanila. Experience ko na po iyan. Na po, pagka hindi ko maintindihan, Lord, hindi ko maintindihan itong aking tuturo, mga kapatid, wow, iiyak na po ako sa Panginoon dyan. Igising na po ako ng madaling araw, kakausapin ko po siya ng lubos-lubusan dyan. At agad-agad, bigla na lang may magpa-plus na kailinaw sa aking isipan at sa aking damdamin, kumpiyansa na po ako. Salamat, kasama kita sa pagtuturo kong ito. Na po, yan po ang ating pong Panginoong Diyos. No, palakpakan po natin dyan ang ating Panginoon. Ayan, praise the Lord! Kaya nga again, sa ating site, mga kapatid, mga taga-CBC, na po, nakikita natin ang kapangyarihan ng Diyos doon. Na po, nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Salamat sa mga blessing niya at excited po tayo
doon, totoong malaki ang ating needs, pero sa unti-unti mga kapatid, naniniwala tayo, yan po ay, kumbaga, mararating natin yung hangganan doon bago mag-parking. Ano po, at kung loloobin pa ng ating Panginoon yung second floor niya, praise God. Ano po, parang imposible sa tingin po ninyo mga kapatid dahil wala pa kayo nakikita, pero sa paningin ng Diyos, wala pong imposible dahil siya po'y makapangyarihan. Hindi niya po nilayon, ano po, hindi niya ninanais na tayo po'y salamat. Ngayon, nasa pandemic tayo, medyo mataas po yung yung ibang mga simbahan, nag-iisikyo sila, talaga nag-cancel sila ng mga gawain. Ano po, para lamang mag-online sila tayo. Yan, lahat yan ginagawa natin ay timing po, mga kapatid. Na po, dahil kilala po natin ang Diyos na atin pong pinaglikuran. Siya po ang nagbukas ng CDC at siya rin po ang wala tayong bagong dating lugar, meron naman tayong bagong lugar at siya rin po ang malamang pagka pwede na po lahat na po, naniniwala tayo, meron po tayong lugar na pagpupunta. Actually, pwede nga tayo magdaos ng gawain dun eh. Lagyan lang natin yun ng tolda, okay na eh. No? Di ba? Tapos, dalan lang natin camera na to, okay na eh. Meron tayong generator, meron pa tayong ilaw, meron din tayong electric pan dun, no? Nagawa po natin yan dahil yung generator natin napakatibay, no? Purihin po ang dakilang Diyos. Lahat yan, blessing ng atin pong Panginoong Diyos. So, tapusin ko na po. Letter E, are you spending time at His feet, calling out to Him about your needs? Gumugugol po ba tayo ng atin pong talagang oras sa Kanyang paanan at tumitingin tayo sa Kanya mga kapatid para tayo po'y tumawag sa Kanya para mapunuan ang ating pong mga pangailangan. Kapatid, ito po ang ating pong challenge. Meron kayong sitwasyon sa inyong personal, sa inyong pamilya at sa ating simbahan, at sa ating bansa, yan po yung ating burden mga kapatid. Ito po yung time na lagi tayong tumungo sa paanan ni Jesus katulad po ni Maria. Lagi po yan nasa paanan ni Jesus. Lagi pong nakatingin kay Jesus, nagtitiwala kay Jesus. Kaya lang, ako po'y nalulungkot. Marami pong mga kapatid, nasa pandemya na po tayo mga kapatid, ay minsan kung saan-saan pa sila nasa paanan ng mga artista. Di ba? Babad pa rin sa TV, babad pa rin sa Netflix, babad pa rin sa computer, babad pa rin sa gaming, babad pa rin sa YouTube, babad pa rin sa FB, babad pa rin sa mga Dota, ML. Yun, hindi mo makita na po na nagdarasal sa Panginoon. Mga kapatid, are you spending time? Ikaw may naglalaan talaga ng oras, panahon, sa kanyang paanan para tawagin siya at idulog sa iyo, sa kanya yung ating pangailangan. Kapag nakabalita ka ba ng isang tao, dito halimbawa sa iyong area, na meron po diyan tinamaan ng COVID, ikaw ba'y nakakaramdam ng awa? Ikaw ba'y nakakaramdam ng kahabagan sa iyong puso? Diba? Ganun ba ang iyong nararamdaman? Napakahalaga mga kapatid na ito po yung time na huwag natin ubusin yung ating oras, yung ating pong panahon. Sa kung anumang mga bagay, na sana na tayo, magising na po tayo sa katotohanan iyan. Kaya challenge ko po sa iyo kung paano po ang babaeng ito na laging nasa paanan ni Jesus, nakatingin kay Jesus. Ito po yung ating tema, looking to Jesus. Na nagpasimula ng ating faith at siyang handang tumapos nito. Saan ka po nagbababad? Never fear that He doesn't care or want you to come to Him. Mermeresen. Ayan, di ba? Or want to come to Him. He invites you to come and sit at His feet. Yan, di ba? Yan po yung kailangan nating gawin, mga kapatid. Tumingin lang tayo kay Jesus sa panahon na worse yung sitwasyon ng ating pong mundo, ng ating pong bayan. Pero huwag naman tayong matakot na hindi niya tayo pagmamalasakitan. Ninanais niya na laging lumapit sa Kanya. Inayayahan niya tayo na tayo lalong lumapit sa Kanya at umupo sa Kanya nga pong paanan para ibigay natin yung laman ng ating pong mga damdamin. Purihin po ang dakilang Diyos. Kaya, excited ka ba sa paglapit natin sa ating Panginoon? Sa pagtawag natin sa Kanya? O pwede kang umiyak? Tumingin ka sa Kanya. Balikan natin 5 bagay. Looking to Jesus at your worst time. The Lord's interest in the need of His people. The Lord's interest in the need of His but interest pa rin. Invitation po yan. Nagkamali. Intercession on behalf of His people and intervention in the need
of His people, and are you spending time at His feet calling out to Him about your needs? Manalangin tayo, mapagpalang Ama, narito kami ngayong umaga, katulad po ng ginawa po ni Maria, after niya pong malaman na nahandyan na po kayo, agad siyang tumakbo, nagmadali, at nung na-encounter niya kayo, agad siyang nagpatira pa habang nakatingin sa iyo at naglahad na kanya nga pong damdamin. Alam niyo po ang sitwasyon ng bawat tahanan, bawat pamilya, kapatid. Kung ikaw po ay nasa tahanan niyo, pwede niyo pong sabihin sa Panginoon, pwede niyo po akong sabayan, ay dilog sa Kanya, yun yung sitwasyon. Di ko alam yung kalagayan ninyo sa loob ng tahanan. Ikaw ba'y kinakapos na? Meron ka bang mga kaanak, kapamilya na sa ngayon ay may karamdaman like COVID, nasa quarantine area, nasa hospital? In the name of Jesus, meron ka bang mga kaanak na nasa labas ng bansa na hindi makauwi? O nasa Pilipinas, na andito lang pero talagang malubha yung kanyang kalagayan? Katulad po ni Maria, dulog po natin ito sa Panginoon. Ano po, maramdaman natin yung situation ng atin pong kapaligiran. Yung damdamin ng ating mga leaders, sa pangalan ni Jesus, yung ating ekonomiya, yung ating simbahan na CDC. Sige po, sabihin niyo po iyan sa ating pong Panginoon. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Narito po kami. Salamat. Salamat. Ikaw po ay may mga talata na ipinapahayag na sino man sa aming nabibigatan lubha, sa aming mga pasanin, ilapit namin to sa inyo. Cast all your cares on Him and He cares for you. Salamat po, ikaw po ay handang magmalasakit, handang magbigay ng tulong, handang magbigay ng himala kung paano ang isang patay, 4 na araw ng patay, muli mong binuhay. Kaya mo rin pong buhayin yung mga kabuhayan ng aking mga kapatid na bumagsak, yung mga nawalan ng trabaho, kaya mo silang bigyan ng bagong trabaho. Yung mga bumaba ang sweldo, kaya mo ibalik yung kanilang sweldo, Panginoon, na sa panahon ito ng pandemic, kaya mong i-promote sila. Katulad ng CDC, sa panahon ng pandemic na ito, di namin inisip yung aming inilagay, Panginoon, na halos panlima, yung panlima pa ang nauna. Ito nga pong venue namin na mapasimulan at ngayon nag-enjoy po kami doon, Lord God, in the name of Jesus, sapagkat kitang-kita namin kung paano kayong kumikilos. Bagamat meron pa kaming mga ilang pangangailangan, salamat sa unti-unti na naayos namin ang mga permit. Salamat sa mga taong tumutulong sa amin. Salamat sa mga taong kinakatok mo ang puso para ma-release yung aming mga certification na kailangan. At salamat ngayon pa lamang, pinagkakatiwala namin sa dali na ma-release yung DAR, Lord God. Sa sanggunian, pinagkakatiwala namin yung 3 hearing nila na kami po'y allowed. At sandali na kami allowed at pabigyan kami ng mga permit, mababayaran namin yung mga kailangan namin dito. At sandali na kami po'y pinayagan ng magtayo ng aming building, Lord God, inaasahan namin kayo na pwede niyo pong pakilusin ang langit at lupa para dumagsa yung provision sa aming pong simbahan. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Lord God, puno po yung aming pag-asa, puno po yung aming pananampalataya sa iyo. In the name of Jesus. Sa iyo po isinasamo ang lahat ng ito. Salamat sa mga kapatid na walang sawang tumulong, malaking halaga, maliit na halaga. Salamat sa mga kapatid na nahandyan, Lord God, handang ipakita yung support sa anumang makakaya po nila. Thank you, Lord. Lahat ng iyan sa inyo ko po itinatagubilin. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan, pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Dumaloy ang iyong biyaya, sobra pa sa kanilang pangangailangan. Walang sino mang magkakasakit ng virus na ito ng COVID. Yung mga bata, yung mga matatanda, at ang edad ay 16 hanggang 59 na allowed na makalabas ng malaya. In the name of Jesus. Lord God, salamat. Lahat ng iyan sa inyo namin isinasamo. Kahit po yung maghapong ito. Yung gumagawa ngayon para tapusin yung room, para ilagay yung mga plywood. Salamat kay Kuya Danny at yung kanya pong kasama. At mamaya, salamat din po sa truck ni Kuya Al na pinahiram sa amin. At salamat po sa mga kapatid na handa kami samahan para buhatin yung gamit patungo po doon. In the name of Jesus. Lahat ng ito, sa inyo namin ine-entrust. Biyayaan niyo po kami ng
lakas at pag-iingat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, tayo po'y dadako sa atin pong communion. Mga kapatid, ready na po ba kayo? Ayan. Sige. Iyan na natin. Sige, isang tinapay tayo, mga anak. O, handa na po, yun yung pong mga elements. Dinedeklara po natin to linggo-linggo. Mas maganda ka pati Wednesday na po. Siguro pag ako magturo ng Wednesday ay magbe-break of the bread din po tayo. Hindi lang pagkalinggo. Ano po? Gusto nating selyuhan, deklara. Alam naman natin yung kahulugan na kamatayan ni Jesus sa pagkain natin ng ating tinapay. Sa kanyang katawang tumanggap ng mga late at bugbog, anumang uri ng karamdaman, pinagaling niya. Handa niyang pagalingin. Manampalataya lang po tayo at meron tayong confidence sa pag-inom natin ng saro, simbolo ng kanyang dugo. Kung wala pong pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya confidence tayo doon. Sa kalayaan, pinurgib tayo ng Panginoon at simbolo ng dugo ay protection laban sa namang uri ng virus. Kung paano pong sa Exodus chapter 12, yung hamba o yung pintong may dugo, yung angel of death ay dumating at pagka may dugo, nilalampasan. Naniniwala tayo dahil pinahiran tayo ng ating dugo, ng ating Panginoong Yesus. Tayo po ay protected niya. Na po, purihin po ang Panginoon. Yan po yung biyaya na meron tayo. Kaya ito po yung aral na tinanggap natin sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing sapay pagkanulo, dumampot po siya ng tinapay. Sapay nagpasalamat, pinagpira-piraso niya po ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin tayo bago natin kanin. Salamat po sa iyong katawan na tumanggap ng bugbog at latay na dahil diyan, anumang uri ng sakit, may kagalingan. Kaya naalala po namin na sino mang may sakit, may kagalingan. Manampalataya lamang po kayo. Kaya naalala po namin ang iyong kadakilaan ng pag-ibig sa amin pong lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanin po natin. Gayun din po naman, mataas maghapunan, hinawakan niya po ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin po tayo, mapagpalang Ama, salamat kung walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Salamat, hindi kami perfecto bilang tao. Kakamali pa rin kami sa lahat kay Jesus, silbing handog. Every time na kami po ilalapit, napoporgit kami. Kaya wala kami sa condemnation. Salamat din po, simbolo nito ay kapangyarihan, protection, laban sa anumang virus na COVID na ito. Dinedeklara po namin ito. Salamat po. Salamat po. Na protected mo ang aming tahanan, protected mo ang aming pamilya, bawat paglabas, bawat sasakyan na pinupuntahan, trabaho, Lord God, salamat sa iyong protection. Kaya lagi namin pong inaalala iyang ginawa mo. Salamat sa redemption. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Namin po natin. Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at titingnan sa saro, pinapahayag po natin na si Jesus ay muli ay namatay, pero muli siyang nabuhay. Natangi po magbibigay sa atin ng pag-asa. Hallelujah. Paalala ko lang po sa atin pong paghahandog, mga kapatid. Pwede po kayo lamang mag-text, mag-message sa amin. Kung sino man sa aming mga pastor o sa atin pong treasurer. Ano po, alam po natin, sa 2 linggo na to, ako po ay namanik sa inyo. Kaya minsan nakikita nyo po sa ating post, nagpapasunod focus. Ano po, 2 linggo po, na medyo tatapusin po natin yung mga naiwang mga gawain at clearing. Ano po, tapos noon, siyempre, dasal po tayo para sa permit na maayos bago natin simulan yung ano natin. At malaking halagang kailangan po natin doon. Sa 2 linggo na ito, nakakailangan po tayo ng mga 85,000, close to 100,000. Yung ginamit po natin sa pagtatayo ng bodega ay salamat sa ticket natin. Ano po, yung 70% po noon, ubus na po yon. At salamat sa 2 linggong tawag ito,
dalawang linggong sumagot ng pasweldo, 40,000. Ngayon, kung meron pang 2 linggo, automatic na agad, 40,000 po yun na kailangan natin. Hatiin mo ng 2 linggo, tig 20. At meron tayong payables na 25K. Yung atin pong gravel and sand plus yan, hollow blocks na po. At mga bibilin pa. Kaya yun ang akin estimate. 40 plus 25, 65 plus 20 na kailangan pa o higit pa. Ano po, kaya close to 100,000. Salamat po sa mga kapatid last week. Salamat sa 10-5 sa 5 tao. May 5,000, 2,500, 2,000, 1,000 na po. Ayan po. Kaya 10-5 po yung tinanggap po natin noon. At ngayon, salamat po sa 4 din na tao. Kahapon nakatanggap din po ako ng 6,500. At salamat din po. May nag-tights po ng 10,250 na po. Pero yung mga tinanggap nakaraan sa halos 3,000 lang natira. Tapos limit natin yung 10,250. So, makakapansin po ninyo kung gaano pa kalaki yung atin pong pangangailangan. Na po, kaya po, kayo po ay maging tapat. Kung kayo po ay may mga ikapo, na po, itawag niyo lang po, ibigay niyo po yan. At kung meron po kayong pwede pang mga pledge na maitulong, kailangan po natin yan. Magsabi lamang po kayo o kaya pumunta po kayo. Na po, pumunta po kayo sa pwedeng sa site o pwede pong sa bahay para po natin mapagsama-sama ang lahat po ng iyan. Ang Diyos po magpala sa inyo. Ano po, naniniwala po ako na ang Diyos po mga kapatid ay siyang magbabalik ang lahat ng ating binigay. Luke 6:38, magbigay tayo bibigyan ng Diyos gustong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa. Lord, salamat po sa bawat kapatid na willing ibukod agad yung kanilang apong mga handog at ikapo. Pagpalain niyo po ito. At yung mga pledges pa po nila, kumbaga, kinugot pa nila para po sa needs ng simbahan. Kita niyo po. Salamat po sa mga kapatid na ito. Lahat ng mga miyembro ng CBC. At tumatok pa po kayo ng mga iba pang mga kapatid labas sa CBC. Gamitin niyo po sila tulay para po pagpala. At salamat po may mga tao nang ginamit. Actually, magbumili lang ng ticket at yung mga paunti-unting tulong. Salamat na po doon. Pero ngayon may needs pa po kami. For 2 weeks, Lord God, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Siyempre, yung gusto po namin gawain na malaking gawain. Lahat na ito sa inyo namin pinapagbayan. Balik niyo po ito sa kanila ng marami pang beses na pagpapala. Mapunuan ang kanilang pangangailangan, mga request nila, punuan niyo po ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At panghuli, announcement po. After po nito, ready po tayo. Sabi natin, 10:30. Kung ready po kayo maaga, okay lamang po. Siguro mga 10 minutes, pupunta na rin po kami ng CDC para po buksan na po iyon, lugar natin na po. At para po makapaglipad po tayo doon po sa lugar. Salamat po kanina, meron tumawag sa akin, Pastor, pwede ba akong mag-loot, meron akong ilang tiles dito, pwede ko bang ibigay? Opo, papakuha po natin, magamit natin sa CR, so naka-tiles tayo. At sabi niya, Pastor, pwede ba akong mag-gisa ng sardinas? Opo. Dagdagan nyo na ng kanin. Sige po, magluluto na rin ako ng kanin. Dadagdagan na lang natin ng Yan po, di ba? Kung may gusto pong magdala ng pagkain para po sa mga, kung isang linggo, sobra-sobra kinain natin doon, gusto nyo, ulitin nyo po. Purihin po ang dakilang Diyos. Pagpalain po kayong lahat, ng Panginoon. Hallelujah. Amen! Amen. Closing prayer tayo. Lord, salamat po. Ngayong umaga, pinagtagumpay nyo po, pinagpala yung amin pong gawain. Salamat po. Yan yung nga pong pagyamanin nyo po ang lahat ng ito. Na-entrust ko po muli sa inyo yung aming mga kapatid. Kapatid mo sila sa mga natulungan sa maghapon. Bigyan nyo po ng lakas, sigla, yung amin pong paggawa para ilipat yung gamit doon po sa site. Lahat ng ito sa inyo namin sinasamo. Pinapuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po na anak ng Diyos, magsabi ng Amen! Amen! God bless po! God bless po. I don't care what they say about me, it's alright. It's alright.
care what they think about me, it's alright. They'll get it one day. 'Cause I love you, and I'll follow you. You are my life. And I will read my Bible and pray. I will follow you all day. And I don't care what it costs anymore, 'cause you get